Come on mga sir, here we go! Boruto Time Skip to Blue Vortex Chapter 29 Full Review. At ang cover page nga natin para sa chapter na ito ay itong ang si Boruto na naka-activate nga ang kanyang karma na nakagapang nga ito sa kanyang katawan. At ang pinakaunang panel naman dito na pinapakita ay itong ang si Momoshiki na tinatanong nga si Boruto na nakahanda na nga ba daw talaga si Boruto na ibigay ang kanyang katawan. Alang-alang nga sa isang kapalit, which is seryoso nga daw talaga si Boruto dahil kung magagawa nga daw nila na mapatumba si Jura, hindi na nga rin daw talaga siya aatras. Na siyang sinabi naman sa kanya dito ni Momoshiki na bagamat na nakakairita nga daw na iisa nga daw ang kanilang pag-iisip, kahit gayon pa man daw, hindi pa nga rin daw maitatago ang isang bagay na kinakailangan nga talaga nilang gawin ang bagay na yun. At mukhang totoo nga rin daw kasi ang intensyon ni Boruto. Na kaya nga dito sinabi na nga rin sa kanya ni Boruto na naiintindihan na nga daw niya na mukhang wala nga rin daw pag-asa si Momoshiki sa hinaharap. Hindi baga gusto rin naman daw ni Momoshiki na mamatay si Boruto at mawala o maglaho na nga rin sa mundong ito sa pinakamabilis nga daw na posibleng paraan. Maliban na nga lang din daw na kung may paraan nga daw si Momoshiki na makakuha nga daw ng kalayaan. Na kaya ang mga kalaban nga daw nila ng mga Divine Trees o mga Shinju parehas lang din naman daw na kalaban nila. Hindi baga tama naman daw ang bagay na yun? Nasagot naman sa kanya ni Momoshiki na oo, tama nga daw talaga ang bagay na yun. Pero siyang idinagdag naman dito ni Momoshiki na once na magawa nga daw nila na lipunin ang mga Shinju, mangyaring ang kasunod naman daw dito darating nga daw si Kawaki upang siya nga daw ay patayin. Na kaya nga daw sa bagay na yun hindi nga daw niya hahayaan na mangyari ito. Hindi nga daw siya tolongges. Na kaya kapag nakalaya na nga daw si Momoshiki or pag nasa kanya na nga daw ang buong katawan ni Boruto, ang una nga daw niyang gagawin ay tapusin muna si Kawaki. Na siyang sinabi naman sa kanya dito ni Boruto na sagutin na nga daw ni Momoshiki ang kanyang katanungan na kung willing nga ba daw talaga ito na tulungan siya or hindi. Na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Momoshiki na ano pa nga ba daw ang mga bagay na kailangan pag-isipan. Gamitin na nga daw ni Boruto ang karma or ang anong bagay pa man daw na gusto niya. Bumalik na nga daw ito doon at wasakin na nga daw nito ang kanilang mga kalaban. At kaya nga dahil din sa kasunduan na yan dito nga sa kasunod na panel pinapakita heto na. Dito nga pinapakita nga din na tuluyan na ang ginamit ni Boruto ang kanyang karma. Nakalinsabay nga niya dito nga sinasabi ng isang Shinju na wag nga daw umepal itong si Otsutsuki Boruto, na wag nga daw itong humarang sa kanilang dadaanan. Na kaya mula nga din dyan dito nga sumugod sila dito kay Boruto. Ngunit subalit datapwat na bago pa nga makalapit ito dito naman sa kasunod na panel pinapakita dito heto na. Biglaan na nga lang din nagkaroon ng malakas na impact dito sa kamay ng Shinju na kaya naman pala ganun ginamitan nga siya dito ni Boruto ng isang Rasengan. Bang! Wasak nga dito si Tropa mga pare koy. Pero kalinsabay nga din yan bigla na nga rin nagsisugod dito yung mga ibang kasama niya. Kaya nga lang ang isa nga dito pinatamaan nga ni Boruto ng dalawang shuriken sa kanyang mata. Na dahil nga rin upang makapag-teleport si Boruto dito sa kanilang likuran. Na kaya mula nga din dyan dito naman sa kasunod na panel heto na nga. Pinagwawasiwas nga ni Boruto ng napakabilis itong mga kalaban niya. Na sa sobrang bilis nga nito hindi na nga ito nakagalaw na maayos at nagtumbahan na nga lang. Nakalinsabay naman din yan. Dito nga biglaan na nga rin tumawag si Shikamaru kay Boruto. At sinabi nga nito kay Boruto na may tatlong kalaban o tatlong Shinju pa nga daw na nasa kabilang banda o sa kabilang direksyon. At kaya nga dahil din sa bagay na yan dito nga pinapakita rin ng isang bagay at ito nga ang paggamit ni Boruto ng Byakugan, which is alam din naman natin guys na isa nga din ito sa mga pinagkasunduan nila Momoshiki kanina na gamitin nga daw ni Boruto o gawin nga daw ni Boruto yung mga bagay na gusto niya. So yun nga dahil nga sa pag-activate ng Byakugan na yan dito nga pinapakita nga rin sa kasunod na panel na sa pamamagitan nga ng matang ito dito nga natagpuan na nga rin ni Boruto ang mga Shinju na nasa kabilang direksyon nga tumatakbo. At kaya mula nga din dito nga bumoto ng shuriken si Boruto na pinektosan niya pa nga ito upang lumiko at lumihis ng direksyon. At kaya mula nga dyan dito nga tinamaan ang isang Shinju sa kanyang batok o sa kanyang ulo. Aray ko, sa pulsical boletics boy. At kaya nga dahil tumama na ang shuriken dito nga pumorma na nga rin si Boruto upang mag-teleport nga dito gamit ang Hiraishin. At nang makapag-teleport na nga ito ng mabilisan mula nga dyan dito nga pinapakita din na naglabas nga si Boruto ng pagkalaki-laking Rasengan. At dito nga sa kasunod na panel pinapakita ayan na. Bang! Sapul, durog, wasak! Yan nga ang sinapit ng mga Shinjong ito matapos nga silang mahabol o madali ni Boruto. Bang! Pero kalinsabay nga din yan dito nga pinapakita si Inujin na may nadetect na naman siya o nakita na naman siya na panibagong mga kalaban sa iba yung direksyon na siyang inireport nga agad niya dito kay Shikamaru. At ang mga ito nga daw nasa bandang north at south. At nang ma-receive na nga ni Shikamaru ang report na ito agad-agad na nga rin niya sinabihan ng Team 10. At itong si Boruto naman ay pinapunta nga ni Shikamaru sa bandang south. At nang ma-receive na nga ni Boruto ang command na to agad-agad na nga rin siyang lumipad dito at umalis sa kanyang pinanggalingan. At matapos nga ipakita mga eksenang yan lumipat naman na panel dito sa mga Shinju na nasa gubat
gubat at dito nga pinag-uusapan nila na ang mga ilang kasama nga daw nila ay mukhang naglaho na naman o namatay at mukhang ang buwisit nga daw na si Boruto ang may kagagawan nun, na sinabi naman itong isang Shinju na hayaan na nga daw nila yon dahil hindi rin naman daw si Boruto ang kanilang target. Nagmamadali na nga din daw sila na mahanap si Ada at kaya gagawin nga daw nila ulit na magparami. Ngunit subalit datapwat habang nag-uusap nga ang mga Shinju na yan, kalinsabay nga din yan dito nga pinapakita rin na biglaan na nga lang natusok ng Black Rods itong dalawang mata ng Shinju na to at nagtataka na nga ang isang kasama niya dito na ano nga ba ang nangyari, na kaya naman para ganun dito nga sa kasunod na panel pinapakita rin na ito nga si Kawaki ay dumating na nga din dito sa kanilang lokasyon at habang ito nga ay nakalutang sa ere dito nga siya sabi nga rin ni Kawaki na nakarating na nga daw siya dito sa kanyang lokasyon at dito nga sa North Sea ay nandito nga din daw ang mga ilang mamushi. Nagsisikilos na nga din daw ang mga ito kasama ang kanyang mga tropa at kaya nga mula nga din dyan dito nga pinapakita na nagsisugod na nga din ito kay Kawaki at bago pa nga makalapit na mga ito dito nga pumorma na nga din si Kawaki at mula nga dyan dito naman sa kasunod na panel pinapakita ay heto na. Bang! Sapul, durog, wasak. Pulbos na naman ang mga Kalboletics dito mga pare koy. At dahil nga makukulit talaga itong mga Shinju na ito, dito nga patuloy pa nga rin siya na sumusugod na mula nga din dito sa likuran ni Kawaki. Bago pa nga siya madakman itong isang Shinju, nangyaring bigla na nga rin siya naglaho dito. At biglaan na nga rin niyang ginamitan ng mga Black Rods itong mata ng Shinju na to na nagkatuhog-tuhog nga sa kanyang muka na hindi nga nila mahuli si Kawaki dahil nga bigla na naman itong lumitaw sa kanilang harapan. Na kaya mula nga din yan kaalinsabay nga din yan, gumamit na nga rin si Kawaki dito ng kanyang karma at naglabas na nga uli ito ng kanyang mahabang itim na pamalo. At mula nga dyan dito naman sa kasunod na panel pinapakita ay ayan na. Pinagwawasiwas nga ni Kawaki itong mga Shinju na ito na naging dahil nga upang magkatanggal-tanggal ang mga ulo nito. Bang! At hindi pa nga dyan nagtatapos dyan guys dahil dito naman sa kasunod na panel pinapakita nga na ito ngang mga natitirang Shinju na pinaghahataw nga ni Kawaki ng Black Rods niya sa isang daanan. Nagsisabugan nga ito ng walang kahirap-hirap at naglaho na nga lang na parang bula at kaya nga dahil nagkandamatay na naman ng mga ilang Shinju dito dito naman sa kabilang banda napansin na naman ng mga ilang Shinju dito na ano na naman ba daw ang nangyari? Bakit nabawasan na naman daw sila? Hindi kaya nangyaring nagdetect nga daw sila ng kalaban? Pero nangyaring inerase naman daw nila o tinago naman daw nila yung kanilang mga chakra signature. Pero hindi na nga din daw yun mahalaga dahil kung kinakailangan na magagawa din naman daw nila na magparami na kaya mangyaring ilantad nga lang daw nila ang kanilang mga sarili sa mga manonood at pukawin o agawin nga lang daw nila ang mga atensyon nito sa abot nga daw ng kanilang mga kaya. At yun nga no mga pare ko yun matapos nga ipakita mga pag-uusap at mga eksena na yan lumipat naman ang panel dito sa Konoha at dito nga sa interrogation room dito nga patuloy pa rin na iniimbestigahan si Mitsuki na yung patungkol nga daw kasi doon sa kadena ni Boruto na ginamit nga daw kasi sa kanya nakaraan na mukhang wala naman daw kasing problema doon na mukhang hindi rin naman daw kasi nagmalfunction ang mga kadenang ito na kaya sa ginawa nga daw na investigasyon mangyari may posibilidad nga daw na may sadyang nag-open nga daw o nagbukas ng mga kadenang yon at kaya meaning to say nga daw na based nga sa mga ebidensya wala na nga din daw silang choice o pagpipilian na ang isang posibilidad nga daw na bagay dito ay itong si Mitsuki nga daw ang nag-unlock or intention na nagtanggal ng mga kadenang yon na ang isang pakiusap na tanong pa nga daw dito na papaanong nangyari nga daw na nalaman ang code na yon sa isang tao na wala rin naman daw otoridad na malaman ang bagay na yon. Nakalinsabay nga yan habang siya sabi ang mga bagay na yan dito nga nabahala na nga rin si Konohamaru dahil nga iniisip niya na 3 tao lang naman daw kasi ang nakakaalam ng code sa ginamit na posas kay Boruto at yun nga daw ay si Ibiki, si Shikamaru at siya mismo na kaya kapag mangyaring umamin nga daw si Mitsuki sa kanyang ginawa mangyaring ilang oras na nga lang din ang natitira at masisiwalat na nga rin ang pagkakasangkot dito ni Shikamaru sa sinasagawang investigasyon. At kaya habang napapaisip nga si Konohamaru dito dito nga tinawag nga rin siya nitong ni Tropa at sinabi nga nito na bakit nandito pa nga din daw si Konohamaru, bakit hindi pa nga rin daw ito umalis. Na sinagot naman dito ni Konohamaru na sa totoo nga lang daw may nakalimutan nga daw kasi siyang sabihin kanina na kaya maaari nga ba daw siya pabalikin nito sa loob. At kaalinsabay nga ng pag-uusap na yan dito nga pinapakita nga din na tinawag nga ng sensory unit itong si Sai at may mga inireport nga ito sa kanya at yun nga daw yung patungkol sa mga Shinju at ang traitor nga daw na ninja ng Konoha na si Boruto ay nandirito na nga rin daw sa kanilang bayan. At kaya nga rin dahil sa balitang yan dito nga rin agad na nga rin pinakonekta ng sensory unit si Shikamaru kay Sai at na makakonekta na nga sila dito dito nga sinabi na nga agad ni Sai kay Shikamaru na urgent nga daw ang balitang ito dahil nga daw ang mga Divine Tree o mga Shinju nagpakalat-kalat na nga daw sa mga iba't ibang bahagi ng village. So dahil nga dalawa ang connection ni Shikamaru which is meron nga din siya kay Inujin dito nga sinabi nga rin niya kay Inujin na pansamantalang may external communication nga daw siya at kaya bigyan na nga lang daw muna siya ni Inujin ng mga ilang segundo at balik nga rin agad siya kay Sai at tinanong nga niya dito yung mga ilang detalye na kaya sa pagpapatuloy dito nga sinabi ni Sai na yung patungkol nga daw sa mga Divine Tree o mga Shinju kalinsabay nga din daw yun dito nga nakita nga rin daw si Boruto. Ang katotohanan ay hindi pa nga din daw alam na kung nahuli o na-detect nga ba daw siya ng
treasury unit. Pero nagpadala na nga daw siya o naglagay na nga daw siya ng mga pulis sa lokasyon na yon na kung saan nga daw nakita si Boruto na siyang naunawaan naman agad ni Shikamaru at ipagpatuloy nga lang daw ni Sai ang pagbibigay ng mga balita. Ngunit sa isang bagay pa nga daw na kung sakali nga lang daw na lumala ang mga bagay-bagay, maaaring mangyari na nga ba daw na mapakawalan si Mitsuki na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Sai na hanggang ngayon nga daw kasi patuloy pa nga din daw kasi na iniimbestigahan si Mitsuki na kaya mukhang hindi nga daw siya i-release or pakakawalan dito na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Shikamaru na sabihin nga daw ni Sai sa kanila na bilang Hokage siya nga daw ang nag-uutos na pakawalan nga daw si Mitsuki lalo't ang matters nga daw na ito ay isang emergency. At habang nag-uusap nga ang dalawang yan, kalinsabay naman niya dito naman sa kabilang banda ay pinapakita nga din dito na ang mga mamamayan ng Konoha na habang ang mga ito nga ay nag-chill, kalinsabay nga din yan ay biglaan na nga lang din sila napatingin dito sa itaas na may dalawang Shinju nga dito na nakatayo sa bubungan, dalawang kalboletics mga parekoy na parang magpapalipad nga lang ito ng mga saranggola. Nakalinsabay nga din yan dito nga pinapakita rin ng mga ilang Shinju na nagkalat na nga rin sa ibang bahagi pa ng bayan ng Konoha na dito nga itinatanong nga rin nila ang mga tao na kung alam nga ba daw nila na kung saan nagtatago o nakatira sa Eida. At kaya nga dahil din sa mga bagay na yan dito nga nabigla na nga lang si Inujin na nagawa nga daw kasi agad ng mga Shinju na ito na makapagparami na sa isang iglap biglaan na nga lang din dumami ang kanilang bilang na umabot nga daw ito sa 50. Nakalinsabay naman din yan dito nga pinapakita nga rin ng Team 10 at ang mga ito nga ay mukhang nakapunta na nga rin sa mga direksyon na pinapunta sa kanila ni Shikamaru. Nakalinsabay naman din yan dito nga sinabi naman ni Shikamaru kay Boruto na magbago nga muna daw ito ng direksyon dahil mas nagkalat nga daw kasi ang mga Shinju na mga ito daw ay papunta nga din daw sa south na siyang naunawaan naman agad dito ni Boruto at kaya mula nga din dyan na habang papunta nga ito pinagwawasiwas na nga din ito yung mga nakaharang na Shinju sa kanyang mga dinadaanan. At habang pinapakita nga mga eksenang yan lumipat naman ang panel dito o bumalik naman ang eksena dito sa interrogation room at dito nga ay muling pumasok si Konohamaru sa loob na kaya nga dahil din dyan dito nga tinanong na nga rin si Konohamaru na bakit nga ba daw ito bumalik na siyang pinaghingi naman agad ng tawad ni Konohamaru kaya nga lang daw kasi may isang bagay pa nga daw na nakalimutan niya sabihin kanina na marahil na para nga daw sa kanya mukhang mahirap nga daw itong sabihin pero ang katotohanan nga daw na isang bagay na yung code nga daw o yung password doon sa kadena o sa posas ni Boruto kahit kailan na hindi nga daw ito na-set na malagyan ng lock na kaya kagagawan o kasalanan nga daw ito ni Konohamaru na kaya doon nga daw sa posas na ginawa o ginamit kay Boruto hindi nga din daw talaga yun na lagyan ng lock kahit kailan na kaya sa kalagayan nga din daw nito kahit nga daw ang malakas na impact ng pag-atake mangyaring matatanggal nga din daw ang posas ni Boruto dito na kaya nga dahil din dyan sa mga ginagawa ni Konohamaru dito nga napapaisip na nga lang din itong si Mitsuki na ano nga ba daw ang pinagagagawa nitong teacher niya na si Konohamaru dahil alam nga din daw ni Mitsuki na isa nga daw si Konohamaru sa mga gumawa o dahilan kung bakit nga daw nagawang makakalag ni Boruto sa kanyang posas at ang nagbigay pa nga daw ng code kay Konohamaru ay ang ikawalong Hokage nga daw na si Shikamaru na kaya kung sakaling lumabas nga daw ang katotohanan may posibilidad nga din daw na matanggal nga daw as Hokage si Shikamaru na kaya hindi nga daw nila hahayaan na mangyari yon lalot sa kalagayan nga daw ngayon ng Konoha mas lalong kinakailangan nga daw kasi nila ng Hokage at matapos nga sabihin ni Mitsuki kay Konohamaru yan balik nga dito kay Lord Gobu na sinasabi nga nito kay Konohamaru na mukhang mahusay nga daw ito sa pagsisinungaling at kaya sabihin na nga daw sa kanya ni Konohamaru na sino nga ba daw ang tinatago nito o pinoprotektahan na siyang sinagot naman sa kanya ni Konohamaru na pakiusap nga daw dahil nga na-offend nga daw siya sa sinabi nito na parang ang ito nga daw kasi pinararatangan siya na siyang pinatahimik naman agad siya dito ni Lord Gobu at wag na nga daw siyang magsalita pa at papuntahin na nga lang daw ni Konohamaru ang ikawalong Hokage na si Shikamaru dahil si Shikamaru na nga din daw ang kasunod na iimbestigahan. Oh sheesh mamen, mukhang yari nga tayo ngayon dito. Talagang delikado nga to no dahil nga lalo sa sitwasyon ngayon kaalinsabay nga din na may kinakaharap silang mga problema na siyang hindi nga rin kasi napagtutuunan ng masyado nitong ni Lord Gobu which is mas kinakailangan ngang unahin or asikasuhin muna ni Shikamaru na kaya kapag si Shikamaru na nga inimbestigahan dito sino nga maaaring pwedeng mag-lead sa ginagawang mga mission ngayon. Kaya itong sila Mitsuki at Konohamaru mukhang kinakailangan nga nilang gumawa ng paraan dito na para kahit papano wag na nga muna ipatawag si Shikamaru dito sa interrogation room para imbestigahan. So yun nga mga pare ko habang nagiinit nga mga investigation na yan lumipat naman ng panel dito o bumalik naman ang panel dito sa dalawang Shinju na nasa rooftop at dito nga patuloy pa nga rin silang tinititigan o tinitignan ng mga tao. Nakalinsabay nga din yan dito nga sinasabi nitong isang Shinju na mukhang nasa mga 70 katao nga daw ang tumitingin sa kanila ngayon at nanonood nga sa kanilang mga ginagawa pero wala naman daw kasi sa mga taong to si Eida at kaya kinakailangan na nga din daw nila umalis dito. Ngunit subalit datapwat bago pa nga sila umalis dito mula nga din dyan dito nga nakatunog itong Shinju na may something nga kasi na biglang lumapit sa kanya at ang lumapit nga sa kanya dito wala ngang iba kundi itong si Uzumaki Himawari na naka-activate nga ang kanyang mini barrier mode. Nasisipa na nga ito at kaya mula nga dyan heto na. BANG!
Talsik at tilapon nga itong isang Shinju matapos nga nitong matamaan ng solidong sipa ni Himawari. Ngunit kaalinsabay nga din yan, dito nga sumugod nga rin itong dalawang Shinju kay Himawari na kaya mula nga din dyan dito nga biglang lumaylo o umiwas na nga din agad si Himawari na dahil nga upang naiwasan niya agad ang mga atake nito na siyang binakapan naman agad dito nila Chocho at Shikadai. At mula nga din dyan dito nga pinapakita na nag-release na nga agad ng jutsu itong si Shikadai na pinagapang na nga agad nito yung kanyang mga anino dito nga sa mga Shinju na nasa rooftop. At nang mahuli na nga ang mga ito, diyan nga biglaan na nga ring winasiwas ni Shikadai ang kanyang kamay. At mula nga din dyan dito nga makikita din natin na nagsitilapon nga ang mga ito at nagsisubsob nga ang mga mukha nito sa lupa. Nakalinsabay nga din yan biglaan na nga rin sinundan ng atake dito ni Chocho na isang malaking kamay. Bang! Na siyang ikinatuwa naman dito ni Inujin dahil nga nakikita nga rin niya na mukhang maganda nga ang performance ng mga pakikipaglaban ng kanyang mga ka-teammate na siyang mukhang ikinatuwa nga din dito ni Kashin Koji. So yan nga guys ang huling panel dito para sa chapter natin ng Boruto Time Skip 2 Blue Vortex chapter 29. Napakagandang kaganapan na naman mga pare ko ang pinakita sa atin na may akda. Isang mga kaya-ayang balagbagan, sagupaan, bugbugan na naman. Bang! At kaya hanggang dito nga guys ang ating talakayan for today's video. Maraming salamat nga sa inyong panonood. Keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.